Number 1, 06.7 Energy FM. Same, pero iba. Oras natin, 1:28. Yes, 1:28 in the afternoon. Tapos nakakaloka, sabi ko na nga ba, ang buhay talaga full of surprises, di ba? Kanina sabi ko, walang traffic. Tapos ewan ko lang mamaya kung masu-surprise tayo ng traffic. Pero ngayon, na-surprise tayo, hindi ng traffic. Alam niyo kung ano? Ng ulan. Bigla daw umulakan? Ano daw? Bigla daw umulan. Tapos ang lakas daw ng ulan. Wow! Naku, kaya sana may mga payong kayo sa bag. Ako kasi nag-o-order na ako na maliliit na payong. Yung nauuso ngayon, yung kasing laki lang ng cellphone. Diba? Kung ano-ano naiisip ko. Pero totoo, kailangan nyo talaga ng payong sa loob ng bag. Lalo na ito yung mga panahon na bare months, alam nyo na, talagang mag-uulan po. Hindi natin mapipigilan yan. Diba? Kasi panahon yan eh. Yan yung isang bagay na hindi talaga natin kontrolado. So tayo lang ang mag-a-adjust, 'di ba? Tayo mag-a-adjust sa panahon. Yan, panahon lang ang kailangan ng adjustment. Pero yung jowa mo, pareho kayo mag-adjust, 'di ba? Hindi yung ikaw lang yung adjust ng adjust. Kasi yon, may magagawa kayong dalawa eh. Yung panahon, wala eh. Kailangan talaga natin makisama sa panahon kasi wala naman tayong superpowers na, ay, today hindi ka uulan. Di ba? Kasi may date ako. Kailangan maliwanag ang lahat. Di ba? Wala namang ganun eh. O kaya pwede mo sabihin ba na, sana ngayon umulan para sweet kasi nag-aaway kami sa gitna ng kalsada. Tapos biglang bubuhos ang ulan. Ay, taray. Diba? Hindi natin pwedeng gawin yung mga ganyang bagay. So, super adjustment talaga ang dapat natin gawin kapag panahon na ang nagalit. Kaya kailangan lagi tayong nagva-vitamins, lagi tayong may dalang tawag dito, biskwit kapag ginutom ka sa na-stranded ka, diba? Kailangan natin yan. O kaya naman, yun talaga, yung mga payong, bimpo, ganyan, diba? Ay, nako, pero pag umuulan, alam niyo ang pinakamasarap dyan? Magmuni-muni, magtsaa-tsaa, diba? Tumingin sa bintana, Nax, for the drama, for the K-drama, no? Nakatingin sa bintana. Ang sarap pag-emote-emote. Pero ito na nga, speaking of tsaa, ha? Ayan mga pangga, meron po tayong MX3 tea with pandan para sa mga tea lovers out there. Ito po ay gawa sa dahon ng mangosteen na hinaluan ng pandan para mas refreshing ang panlasa. Ang isang sachet ng MX3 tea ay good for 1 liter of water, either hot or cold. At pwede ring dagdagan ng lemon or honey for added flavor para sa buong pamilya. Makakatulong din po ang tea para ma-detoxify o malinis ang ating katawan from any toxins. For any inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Ayan. At eto na nga, ayan, eto na nga mga pangga ang pinakahihintay ng lahat. Siyempre live na po tayo sa Facebook. Kaya naman, buksan nyo na ang inyong mga Facebook. Tapos hanapin mo lang dyan, Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. That's DJ space K-A-R-A. At ano ang dapat gawin? Siyempre, i-like mo na yan tapos i-share mo na yan. Sabay-sabay po tayo mag-share ngayon. Share, share, share. Good afternoon daw sa ating lahat. Na mga nasa bahay lang o yung mga team bahay na hindi talaga lumabas. Siguro naisip nila, ay, 'di ba? Kanina talagang ayoko sana lumabas kasi baka umulan. Nagkatotoong umulan nga. O 'di ba? Tama ako. O tama na hindi talaga ako lumabas ngayon. O galing-galing mo diyan. Sige, palakpakan natin 'yan. Uy, watching from Bataan. Teka, uubo muna ako. Sorry na. Yahoo! Ayan si Ate Elizabeth Corpus. Ayan, bakit ba ako naubo? Teka lang, iinom lang ako ng tubig. ASMR pala to, no? Ayan, tapos na ako uminom ng tubig. Live na live nyo na witness ang pagsamid ko. Normal lang naman yun. Siyempre tao tayo, di ba? Minsan nasasamid. Lalo na pag mabilis ka magsalita kagaya ko kasi parang akong rapper.
Oo, sabi nga nila para daw talaga akong rapper. Ang bilis ko daw magsalita. Pero ako, hindi ko alam yon until pinapakinggan ko na yung sarili ko. Ay, ang bilis ko nga pala talaga magsalita. Akala mo wala. Ano daw? Sending love po, DJ Kara, sabi ni Aileen. Oh, ayan. Si Mami Lorna, pabati naman dyan. Hi, Mami Lorna. And si Aina, hello po. O yan, sa mga hindi ko nabate, mamaya na ulit. Kasi kailangan na natin magprograma. O ito pa, shout out to my Lola Rusting Sevillano. Aklan, happy. Hoy, totoo ba to? Happy 101st birthday, Lola. I love you. Grabe. Sabi ni Ate Patricia, 'di ba? Sana all mahaba ang buhay. Sabi nila pampahaba daw ng buhay kapag daw hindi ka nagpapaka-stress. Ay. Wow! Kasi yung stress, given na yan at yung mga problema. Pero kung paano mo i-handle yun, doon nasusubo kung tatagal ka ba sa buhay. Kasi pag masyado mong dinidibdib, lagi mong iniiyakan, problemado ka, wala ka ng ibang inisip kundi yun lang, tapos hindi ka pa nag-e-enjoy sa buhay, diba? Tapos puro work ka pa, mahihirapan ka talaga. Mapapaiksi daw ang buhay mo kasi 'di ba? Ang dami nagagawa ng stress sa katawan natin. Kaya, 'wag tayong magpa-stress masyado. Once in a while, gaya ng lagi ko sinasabi, love yourself and pamper yourself. Kagaya ng pag-pamper ko sa sarili ko, halos buwan-buwan umaalis. Hindi naman buwan-buwan, nagpahinga naman ako, 'di ba? May pahinga naman this month, tsaka next month. Pero sa November ulit. Sa November ulit. O, dyan naman ako sa Dubai, di ba? Oo, ready na ang lahat. Wala nang back-outan kasi may ticket na Oo, unless sasayangin ko yung ticket ko, di ba? Unless mayaman ako, magsasayang ako. Pero wala pang visa. O, yun lang. Nakakatawa yun. Pero, ayan, I'm getting ready. Wow, getting ready. Sana I'm ready talaga, di ba? Pero abangan niyo po yung adventure na yan. Tapos, eto na, pinakahihintayin yung Bali, Indonesia vlog. I-upload ko yan bukas. Pero bago ko i-upload bukas, panoorin nyo muna yung latest vlog ko. Sino kaya ang totoong na-prank sa amin ni Papa Jackson? Hulaan nyo na lang, diba? Namimigay din ako ng Gcash dyan, Kaya punta kayo sa YouTube channel ko. Gandang Kara. O yan, mabilis ang promotion lang ng upload kasi marami na nagtatanong. Inip na sila sa Bali Indonesia vlog. Pasensya na kayo guys, alam nyo kung full-time vlogger ako, magagawa ko yan agad-agad. Diba? Yung full-time vlogger nga, nahihirapan din mag-upload agad-agad right after magbiyahe, di ba? Yun pa kayang ako, di ba? Na may radyo tayo, may dubbing tayo, may trabaho tayo sa pagiging mommy all around na. Kaya gusto kong palakpakan yung sarili ko. May dami kong ginagawa Di ba? Hindi na kagaya before na kaya pa Ngayon, mas marami tayong ginagawa. Kaya, just bear with me and yan, please support all my videos. Siyempre lahat din ng videos ng Energy FM kasi araw-araw niya naman ako nakikita, di ba? Ayun lang. Pero eto na nga, wag na magpaligoy-ligoy pa. Simulan na po natin ang ating story. Dito lang yan sa Sincerely, Kara. Anxiety and depression is everywhere. Lalo na sa panahon ngayon na nagkaroon tayo ng pandemic, natapos ang pandemic, may traumatic effect, at dahil siguro nasa mga last days na rin tayo at nangyayari na talaga yung sinasabi na magkakaroon ng maraming problema, depression and everything. Napakahirap na sitwasyon kapag ikaw ay nasa sitwasyon na hindi mo alam kung paano ka lalabas. At paano naman kung ikaw yung tipo ng tao na wala namang depression pero yung partner mo may depression? Paano mo nga ba siya aayusin or tutulungan? Gaano nga ba kahirap magkaroon ng isang partner na may pinagdadaanan na pati relasyon nyo nadadamay dahil sa sakit na nararamdaman niya? Ito ang story ni Jojo. 22 years old
at kasalukuyang nasa huling taon niya na sa bachelor's degree sa kursong Computer Engineering. At isa siyang working student. Mahirap lang ang kanyang pamilya kaya kailangan niya maging working student. At sabi niya, sumasabay lang daw siya sa agos ng buhay kahit nahihirapan na. At meron siyang girlfriend na mayroong depression. Naiintindihan naman niya na sobrang bigat ng pakiramdam ng girlfriend niya. Dahil kahit siya, nahihirapan din sa sitwasyon na meron sila. Pero as time goes by, nahihirapan na rin siyang pagsabayin ang sarili niyang buhay sa buhay nilang dalawa at sa buhay mismo ng girlfriend niya. Nagde-demand ang girlfriend niya na bitawan na raw ang pagtatrabaho at ibigay na lang lahat ng oras sa kanya. Kaso hindi naman niya magawa yon dahil nga graduating na siya at kailangan din ng pamilya niya ng pera. Pero ayaw din naman niyang lumala ang depression ng girlfriend niya kasi nga naman siya na lang yung inaasahan. Kumbaga nagsasakripisyo siya. Pero hanggang saan nga ba ang pagsasakripisyo sa ngalan ng pag-ibig? So let's hear it straight from the heart of our sender for today. Hi DJ Kara. Ako po si Jojo, 22 years old. Kasalukuyan po akong nasa huling taon ng aking bachelor's degree sa kursong Computer Engineering. Isa po akong working student. Mahirap lang po ang family ko, kaya kailangan ko pong pagsabay ng pag-aaral at pagtatrabaho. Ako rin po ay may girlfriend for 6 years. Ang relasyon namin ay inihahalin tulad ko sa isang bangka, DJ Kara. Sumasabay sa agos ng alon ng buhay. Pero DJ Kara, itong mga ilang taon, aaminin ko na nahihirapan akong intindihin ng girlfriend ko. Alam kong naging sobrang bigat ng nadarama niya ngayon dahil sa pagkamatay ng nakababatang kapatid niya last year. At alam ko rin kailangan kong lawakan ng pangunawa ko dahil siya ay diagnosed with depression. Sobra siyang nahirapang mag-recover. Sa loob ng 1 taon, ilang beses na siyang nagtangkang bawiin ang kanyang sariling buhay. At sa takot at pangamba ko na mawala ang pinakamamahal ko, ay pinagdesisyonan ko na tumira sa kanila upang may kasama at makausap siya araw-araw. Pero DJ Kara, nahihirapan na po ako. Nahihirapan na po akong pagsabay ng pag-aaral ko, ang pagtatrabaho ko, at ang pag-aalaga ko sa girlfriend ko. Hindi ko na po alam kung paano ko pagsasabay-sabayin ito, lalo na't mas naging emotionally needy at clingy ang girlfriend ko. Nagdademand po siya, DJ Kara, na bitiwan ko na ang trabaho ko at mas paglaanan ko raw po siya ng atensyon at oras. Gusto ko pong mas mapabilis ang pagre-recover niya. Ayoko pong mas lumala ang depression ng girlfriend ko, pero hindi ko rin po kayang iwan ang trabaho ko dahil ito ang bumubuhay sa pamilya ko. Ano po bang magandang gawin sa sitwasyon ko, DJ Kara? Mas makabubuti po ba na bitawan ko muna ang trabaho ko at bumalik na lamang kapag nasa maayos na siyang kalagayan? Ang hirap naman ng sitwasyon ni Jojo. Para siya naiipit sa gitna, di ba? But anyways, dahil live na tayo, pwede kayo mag-comment. Ayan, punta lang po kayo sa Energy FM 106.7 at hello po sa lahat ng mga kakapasok lang sa live natin ngayon. Babatiin ko muna ng happy anniversary si Wilson and Liz Novilos ng Brentwood, California. Pinapabati ni Arnold Caldea. Oy, welcome back, Paps! Ayan, at si Ate Baby Rodriguez. But anyways, comment down kung ano masasabi niyo sa story ni Jojo na merong girlfriend na na-diagnose ng pagkakaroon ng depression. Ang hirap naman ng ganitong sitwasyon. Parang kahit gustuhin mong sana gumaling na lang yung girlfriend ko para wala na rin akong problema. Kaso hindi naman ganun kadaling magamot ang bagay na yan. Diba? It will take time and kailangan talaga ng support system.
But anyways, ito basa tayo. Paano na ang buhay kung wala kang trabaho? Saan ka kukuha ng panggastos? O yan, nagalit na tuloy si Wen Zapanta. Oo nga naman. Ito pa, don't believe. Ano daw, you are poor, Jojo? Ano daw? Sorry, hindi ko nabasa. Pasensya na. Jojo, you already know what, you already know that you have to extra understand to your girlfriend because depression is not a joke to fool around with. If she is demanding for you to stop working, explain to her that you need the job for your family and for your future. But you can do a leave of absence instead of quitting your job. Just be there for your girlfriend and keep an open mind and open heart. She need all the love and support, sabi ni Ate Patricia. So ipaliwanag mo na lang daw sa kanya kasi hindi ka talaga pwedeng mawalan ng trabaho. Ipaliwanag mo sa girlfriend mo na hindi ka dapat mag-resign kasi need din ng family mo. Ikaw ang, ikaw magbigay ng schedule para sa kanya at para din sa magulang. Priority mo talaga dapat ang family mo, sabi ni Ate Vilma. So prioritize your family in short. Diba? Wag mong basta-basta iwan daw ang iyong trabaho. Di makaintindi yung babae, imbiyer na ako sa'yo, te. Grabe naman to. Galit na si Xander. Imbiyer na siya, hindi rin makaintindi. O ito pa, pwede mo namang pagsabayin ng pag-aalaga at trabaho. Tapos magtrabaho ka, pahinga konti, tapos saka mo siya alagaan, sabi ni Rosalie. So it's a matter of pag-aayos ng time kung paano mo hahatiin ang schedule mo. Mahirap po ang ganyang sitwasyon, kailangan mong mamili kung saan ka lulugar and the best niyan, hingi ka ng tamang desisyon kay Lord. Prayer is the best key. Sabi ni Sheila, hingi ka daw ng guidance, which is true naman. Ay, so saddening. Para sa tanong mo po, wag mo siyang bitawan kasi mas kailangan kanya sa pagkakataon na yun. Sana habaan mo pa ang iyong pasensya para sa girlfriend mo. Praying for her, Kuya Jojo. Sabi ni Ate Jonah. Kausapin mo lang ng kausapin ang girlfriend mo at ipaintindi mo. Para sa akin, ipa-undergo mo siya sa psychiatrist at ikaw ang magbigay ng emotional support. It's more on rehab process po kapag ganyan. Oy, sabi naman to ni Marie Galientes. So, kailangan na daw niya ng psychiatrist para siguro hindi lang ikaw yung tumutulong sa kanya at meron ding doktor. Sabi naman ni Ate Leti, bigat ng laban mo, nasa pamilya niya, bakit ikaw ang nabibigatan? Paunawa mo sa kanya para makatapos ka. O nga naman, 1 year na lang daw. Diba? O ito, one word, time management. Sabi ni RJ Kim. O, nakakaloka. Time management nga lang naman daw. Ang hirap naman ng sitwasyon nyo, Jojo. Sa ngayon, sa'yo lang kumukuha ng lakas ang girlfriend mo. Kaya ipaintindi mo sa kanya na need mo ang trabaho na yun. Sabi ni Mami Cynthia. Ito pa, diskarte mo na yan, bro. Sabi ni EDG, Edge Opal. Oo, diskarte na lang daw yan. Sabi pa dito, dyan mo masusukat kung gaano mo siya kamahal, sabi ni Mami Rosie. Hay nako. Masyadong mabigat magiging desisyon mo, Brad Jojo. Prayer is the best. First move, next is decision wise. Sabi ni Jose Nelson. Ito pa, it's easier said than done. Mapapagod ka physically and emotionally. Be strong and don't forget to pray. Hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Sabi ni Mary Grace. Well. Alam mo, napakahirap ng sitwasyon mo kasi feeling ko hindi magdedemand ang girlfriend mo sa'yo ng ganyang kalala na patigilin ka na sa pag-work at ibigay na lang ang buong oras mo sa kanya kung hindi mo rin siya na-spoil. Ibig sabihin na iparamdam mo talaga ang pagmamahal mo sa kanya. Kasi hindi siya nahihiya sa'yo at komportable siya sa'yo. Ibig sabihin lang din yan, ikaw ang unang taong inaasahan niya more than anybody else. Dahil hindi siya nahihiya magsabi ng ganyan. Yun nga lang, to the point na hindi niya na iniisip kung may buhay ka rin bang sarili. Diba? Kasi pag nasa isang relasyon tayo, oo nga binubuhos natin ang time natin, effort and love para sa taong mahal natin. Pero wag niyong kalilimutan na may kanya-kanya pa rin tayong buhay. Diba? Meron pa rin tayong alone time, me time, lalo na sa mga magjojowa pa lang naman.
Huwag nyo siyang ikulong sa mundo ninyo. I understand na yung girlfriend mo ay merong depression at napakahirap po niyan, 'di ba? Siya lang ang makakaintindi kung gaano kasakit ang pinagdadaanan niya, lalo na namatayan siya ng kapatid at hindi biro yun. Napakasakit nun. Mamatayan ka na isang family member and sometimes it leads you to depression, anxiety, at marami pang iba. Talagang madudurog ka. And good thing na andyan ka for her, Jojo. Napakabuti mong boyfriend kasi biruin mo, nag-work ka, nag-aaral ka, nagla-love life ka, tatlo-tatlo. Mahirap kayang pagsabayin yon. Akala lang natin madali ang makipag-love life. You're investing time also to your loved ones. Kapag may jowa ka, di ba? Pag hindi mo nasipot, may magtatampo. Pag may hindi ka naalala, may away. Pag hindi mo nakausap ng maayos, lalala. Di ba? Mahirap din yun pagsabay-sabayin mo yung tatlong bagay. And saludo ko sa'yo dahil nakakaya mo yung gawin ng sabay-sabay. But don't forget, you have a life also. Lalong-lalo na, hindi mo pwedeng pabayaan ang pag-aaral mo kasi sabi mo nga 1 year na lang. Itatapon mo ba yon para kalimutan lahat nung pinag-aralan mo mula nung from the start? Nung nag-college ka? Diba? Huwag mong itapon yun. Love her but also love yourself. Pangalawa, hindi lang sa pag-aaral, hindi mo dapat bitawan yung pagtatrabaho mo. Hindi madaling makahanap ng trabaho nowadays. Lalo na kung hindi ka pa-graduate, di ba? Maswerte ka nga, nakahanap ka at kahit papaano natutustusan mo ang sarili mo at ang pamilya mo na umaasa sa'yo. Di ba? So wag mo din bitawan ang trabaho mo. Kailangan mong ipaunawa sa girlfriend mo na hindi lang siya ang may pamilya. Siguro it's a matter of conversation, good communication, understanding, and respect. Yun ang kailangan nyo sa pag-uusap ng dalawa. Ipaunawa mo sa kanya na hindi mo minimenos yung pagkamatay ng kapatid niya. Pero like her, nung namatayan siya ng kapatid, ibig sabihin nun ganun kahalaga sa kanya ang pamilya. Pwede mong sabihin na ganun din kahalaga sa akin ang pamilya. Habang buhay pa sila, tutulong ako sa kanila, ipaparamdam ko sa kanila. Alam mo kung gaano niya kamahal yung pamilya niya at sana siya din alam niya kung gaano mo ka din kamahal ang pamilya mo. And then reassure. Always kailangan sa isang relasyon ang assurance. Kahit paulit-ulit, kahit nakakapagod, you have to. You have to tell her, lalo na may depression siya. Yun nga lang wala pa siyang sakit na ganyan. Kailangan na nating i-reassure yung mga partner natin what more na may pinagdadaanan siya. So kahit paulit-ulit, kailangan mo sabihin sa kanya na kahit ginagawa ko to, konting tiis lang din. Kasi hindi naman kita pababayaan. I will always be here for you. Baka kailangan niya ng mga ganyang words na marinig. Diba? Na hindi mo siya iiwan. And always remember, Jojo, her life doesn't depend on anybody else. Not even you. Hindi pwedeng sa'yo lang nakasalalay, nakadepende ang kanyang buhay. Kung ano man ang mangyari sa isang tao, laging desisyon nyo ng taong yun. Wag tayong manisi. Like for example, baka sabihin niya magpapakamatay ako pag nawala ka. You have to be there for her, pero buhay niya pa rin yan Saluhin mo siya, pero desisyon at desisyon pa rin niya ng mga tao kung anong gusto nilang mangyari sa buhay nila. Sabihin mo, I'm helping you, I'm loving you, but help yourself also. Tulungan tayo. Nagsasacrifice ako for you, sana tulungan mo din ako sa sakripisyong ginagawa ko. Diba? Sometimes, the sacrifice of love costs too much to pay by yourself. Alam mo, hindi lang dapat ikaw yan And baka mamaya too much sacrifice na pala na napapabayaan mo ng sarili mo. Alam nyo, sometimes love must sacrifice itself in order to remain love. Sincerely,